kung gusto po natin na tayo ay magtagumpay sa mga problema natin, ipagkatiwala na po natin sa Diyos. Magandang umaga po sa inyo lahat. At lalo tingin po sa ating Panginoon. So tayo po muli ay mag-aaral po ng salita ng ating Diyos. Ang pamagat po ng ating pag-aaralan ay, sabi po dito, pumanatag ka. Ibig sabihin, pag pumanatag ka, kahit anong problema, ano man ang mangyayari sa ating buhay, gaano man kadami ang mga pagsubok, suliranin sa buhay, ang sabi po ay, pumanatag po tayo. Napakahirap po pumanatag kung wala kang pera. Diba? O yung ibabayaran ka, wala kang pera. May kailangan ka, wala ka. Ano po? Mahirap pong pumanatag. Pero ang utos ng Diyos ay pumanatag po lamang tayo. Ano po? Paano tayo magiging panatag? Ang sabi sa aklat po ng Biblia, sa Kawikaan, Kabanata 16, talatang 3, ang sabi ganito, ipagkatiwala mo kay Yahweh ang iyong mga gagawin at magtatagumpay ka sa lahat ng iyong mga layunin. Lagi-lagi po itong akong babasa ng Biblia sa umaga. Lagi po nabubuklat ito. Opo. Kung gusto pala magkaroon ng kapalatagan sa iyong sarili, ipagkatiwala po natin sa Panginoon ang ating mga gagawin. Ipagkatiwala po natin sa Diyos ang ating mga plano. Upang sa gayon, ang sabi ay magtagumpay tayo. So marami po tayong plano. Marami tayong gusto. Ano po? Marami tayong iniisip sa ating sarili. Marami tayong problema. Hindi ko nasasabi kayo lang dahil lahat naman tayo nagkakaroon ng problema. Wala pang taong wala problema. Ang lahat po ay nagkakaproblema. Pero, ang hindi lang pumanatag kapag ikaw ay may problema. Di ba? Kung gusto po natin tayo maging panatag sa panahon na tayo may problema, ang sabi po sa Biblia ay ipagkatiwala po natin sa Diyos ang lahat ng ating mga gagawin. Pag may problema ka pala, ipagkatiwala mo sa Panginoon. Pag wala na tayong pera, magtiwala po tayo sa Diyos. Dahil pag hindi po tayo nagtiwala sa Panginoon, mga magulang at mga kapatid, at wala na po tayong kapera-pera, tapos maraming pong bayarin, talaga po magkakaroon tayo ng malaking problema. Kaya po kapag ang isang tao ay wala sa Panginoon, ano po, at siya po ay nagkakaroon ng mga problema, malalaking problema, talaga pong problema. Opo. Ngayon, kung gusto po natin na tayo ay magtagumpay sa mga problema natin, ipagkatiwala na po natin sa Diyos. Kung tayo walang pera ngayon, ipagkatiwala mo sa Diyos. Kung may sakit ka, ipagkatiwala mo sa Panginoon. Kung may kailangan tayo, ipagkatiwala po natin sa Diyos. Kung may gusto po tayo pinaplano, ipagkatiwala po natin sa Panginoon upang sa gayon, ang sabi doon, ay magtagumpay po tayo sa lahat ng ating mga layunin. Kung kailangan, talaga magtiwala lamang sa Panginoon. At kapag hindi po tayo nagtiwala, wala po tayong tagumpay. Dahil lahat po naman tayo may gustong nangyari sa buhay ay kaya nga lamang kahulihan, nabibigo ang karamihan. Bakit? Hindi kasi nagtitiwala sa Panginoon. Kung ayaw na po natin mabigo, magtiwala tayo sa Diyos. Kung gusto po natin magtagumpay, magtiwala tayo sa Diyos. Pag hindi po tayo nagtiwala, kabiguan lamang at wala po tayong tagumpay na matatamo pagkusay kahihiyan ng ating abuti. Sabi ng Panginoon, lahat ng nilalang niya, ni Yahweh, ay mayroong kadahilanan. Ano po? Kaya kanilikha ng Diyos, may dahilan ang Diyos sa atin. Ano po? Kaya nilikha ng Diyos sa mga puno, may dahilan. Kaya nilikha ng Diyos sa mga ibon, may dahilan. Kaya nilikha ng Diyos ang tubig, may dahilan. Lahat ng nilikha ng Diyos ay may dahilan. At kaya ka po nabubuhay sa mundo ito, may dahilan po sa iyo ang Panginoon. Ano po? Ano yun? Yun po ay isa po yung dapat na magtagumpay ka sa paglilingkod sa Panginoon. Ang dahilan ng Diyos kaya ka nilikha para ikaw ay pagtagumpayin. Kung tayo magtitiwala sa Diyos, nilikha ka ng Diyos hindi para matalo, nilikha ka ng Diyos hindi para mahirapan, nilikha ka ng Diyos para magtagumpay sa mundo ito.
Lahat ng nilalang ni Yahweh ay mayroong kadahilanan at ang masasama kaparusahan ang kahihinatnan. Nga? Basta masama, malinaw sa Biblia, kaparusahan ang kahihinatnan. Hindi po yun alam ng iba. Ano po? Ang iba, sarap na sarap gumawa ng masama. Pero ang totoo, kaparusahan pag nahuli, kaparusahan ang kahihinatnan. At tayong mga anak ng Diyos, kahit na po pahirap ang buhay, di ba? Marami na pong dumaday sa buhay, isa lamang ang dapat po natin gagawin para tayo magtagumpay sa mundo ito, magtiwala po tayo sa Panginoon. Gaano man kabigat ang ating mga problema, gaano man kabigat ang ating mga suliranin, magtiwala tayo sa Diyos upang sa gayon, tayo po ay magtagumpay. Yun na lamang po ang pinaka-sandata natin, yung magtagumpay sa Panginoon. Dahil pag sa Diyos, nang magtiwala sa Diyos para magtagumpay. Dahil pag sa tao po tayo nagtiwala, yung inakala mong makakatulong sa iyo, ay hindi ka nakasisiguro. Dahil yung inakala mo minsan, ay may hudas na eh. Di ba? So sa Panginoon po tayo magtiwala upang sa gayon, tayo ay may kasiguraduhan na tayo po ay magtatagumpay. Lamang ang may alam.